Sabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, nagsisisi siya kasi kinaladkad niya si Sara Duterte daw sa Uniteam. Amanos lang naman po kayo. Si Sara, kinaladkad ka rin sa Uniteam na itim. Dati Uniteam. Ngayon, yung Uniteam, naging itim. Itim. Yan sabi ni Amy Marcos rito. Kaming dalawa naman talaga ang magkaibigan at kahit papano aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo. Nananahimik na siya. Nag-file siya bilang mayor ng Davao. Kinaladkad ko pa siya at sinabi ko, sige na, committed bribery in or other acts of graft and corruption in violation of Republic Act number 3019. Betrayal of public trust. Ang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, nagsisisi siya kasi kinaladkad niya si Sara Duterte daw sa Uniteam. Amanos lang naman po kayo. Si Sara, kinaladkad ka rin sa Uniteam na itim. Dati Uniteam. Ngayon, yung Uniteam, naging itim. Itim. Yan sabi ni Amy Marcos rito sa report ng ABS-CBN. Amy regrets dragging Sara Duterte in Uniteam mess. Naipahamak ko siya. Talagang dumilim na po, mga kababayan. Umitim na yung pananaw sa buhay ni Senator Amy Marcos. Tuluyan na pong dumilim. Binalot ng dilim yung kanyang katauhan. Hinayaan niya na yung hari ng kadiliman ay siyang kumontrol sa kanyang pagkatao ngayon. Malabo po yung inyong sinasabi na si Sara Duterte, dahil sa kinaladkad mo na maging parte ng Unity, ay naipahamak mo siya. Hindi kami naniniwala sa ganun po na pananaw ninyo. Iyang sinasabi mong naipahamak mo siya, malinaw na propaganda mo lang po siya para ipinta sa isipan ng mga mamamayang Pilipino na masama ang ginawa ng iyong kapatid kay Sara Duterte. Yung reality po, baliktad sa sinasabi po ninyo at pinapaniwala. Kasi po, malinaw na nagpahama kay Sara Duterte ay sarili niya, pati kay Digong, sarili niya, pinahamak niya. Malinaw po yon sa isipan ng mga mamamayang Pilipino. Sa inyong isipan man lang po malabo, pilit ninyong pinapalabo ang napakalinaw na kwento na subaybayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kahit nga po kabi-kabila yung mga ginagawang paninira ni Digong at ni Sara Duterte, buong pamilya, hindi man sana pinapatulan. Hindi nga sumasagot yung kapatid po ninyo. Kaya lang, sinagad nila yung kanilang kasamaan. Kaya sila napahamak. Si Sara na impeach. Malinaw po ang articles of impeachment. Yan po, ang articles of impeachment. Article 1, responded betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, and or committed high crimes in contracting an assassin, in plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Malinaw na nagpahama kay Sara yung kanyang sarili. Pinahamak niya yung kanyang sarili. Malinaw yung pagbabanta, recorded. Tapos sasabihin ni Amy Marcos, kinaladkad niya sa disgrasya. Walang kumaladkad. Unless kayo na nagsulsol. Sinulsulan niyo po ba si Sara Duterte para bantaan yung kapatid mo mismo? Ayan ang tanong natin kay Senator Amy Marcos. Yan sabi niya Simulat sa polan niya, kaming dalawa naman talaga ang magkaibigan at kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo. Nananahimik na siya, nag-file siya bilang mayor ng Davao. Kinaladkad ko pa siya at sinabi ko, sige na, mag-vice ka sa president ka. Hindi ko naman akalain kailanman naantog sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. Hindi mo kasi akalain, kinaladkad mo siyang maging vice-presidente na ganun pala ang ugali ng kinaladkad mong vice-presidente. Imagine, nagawa niyang pagbantaan publicly yung kapatid mo.
at sinabing may kinontrata na siya para ipapatay. Pagkatapos tahimik ka, yan ang nakakalungkot talaga. Sabi niya, kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa. Hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at ang paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya ito, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibigoin. Bala ka sa buhay mo. Pag ganon, choice mo yan. Kasi sabi nga natin, matanda ka na. Alam nga naman kami ang mag-advise sa'yo. Di ba? Pero yung sasabihin mo na Naipahamak mo siya, yan ang hindi kami maniwala unless sinulsulan mo si Sarah na pagbantaan ng sarili mong kapatid. Pag ganon, talagang kasumpa-sumpa na yung pagkatao po ninyo. Di ba? Pero ako, personally, hindi man ako naniniwala na yung mga actions ni Sarah, kayo po ang mastermind. Hindi man ako maniwala sa ganon. Ang paniwala natin, ang lahat ng actions ni Sarah, pati ni Digong, sarili nilang kaisipan dahil sa natura nila. Article 2, respondent betrayed the public trust and or committed graft in corruption and misuse in malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President in the Department of Education. Kasali ka doon, Senator Amy Marcos? Sinulsulan mo ba si Sara Duterte na lunukin sa loob ng 11 days yung kanyang 125 million na confidential funds at saka yung 600 million plus na combined confidential funds ng Office of the Vice President tapos DepEd? May kinalaman ka rin ba doon? Kasi sabi mo na ipahamak mo siya. Yun ang nagpahamak sa kanya eh. Unless may alam ka, di akuin mo na lahat ng kasalanan ni Sara sa bayan na nakapalaman dito sa articles of impeachment. Article 3, respondent betrayed the public trust and or committed bribery in or other acts of graft in corruption in violation of Republic Act number 3019. Betrayal of public trust ang kaso ni Sara pagkatapos mataas yung trust rating. Sabi ng Pulse Asia, saan ganyan pulutin mga kababayan na isang opisyal na impeach for betrayal of public trust tapos may trust pa rin yung tao. Di ba kaduda-duda? Article 4, respondent committed culpable violation of the Constitution in or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties, in her statement of assets and net worth or SALN, in violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Article 5, respondent committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Yung pagbanta niya sa sarili mong kapatid na wala kang sinasabing komento. So, yun ang nakakalungkot talaga. Article 6, respondent by herself and or in concert with others committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and or culpable violations of the Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection. Imagine yung presidente, kapatid mo, kayo ni team. Pagkatapos yung vice presidente, magto 2 years pa lang, gusto na pong patalsikin ng kaibigan mong si Digong at si Sara nandun sa mga maisog rallies. Imagine that. Talagang nakakapanindig balahibo Amy Marcos ang pagkampi mo sa mga Duterte. Bakit nagagawa mo ang ganon? Article 7, the totality of the respondent's conduct as Vice President including her commission of the foregoing acts clearly display conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violations of the 1987 Constitution and graft in corruption. Pagkatapos sasabihin sa survey ng Pulse Asia, mataas ang trust rating ng Vice Presidente kumpara sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nagtatrabaho ng matino. Di ba, malinaw na panluloko? Ginagawa tayong engot. Mga kababayan ito, mga survey firms, payag kayo sa ganun po? Ito yung discussion ng Article 1, yung pagbabanta, mga kababayan. Sabi dyan, respondent Duterte resorted to threats of bodily harm in worse assassination against key officials of the Philippine government and their family members, particularly the sitting President Ferdinand Bongbong Marcos. The nation watched in horror and shock when, in a virtual press conference conducted by respondent Duterte and her Chief of Staff
Attorney Sulaika Lopez. In the early morning of November 23, 2024, Respondent Duterte publicly and brazenly declared that she had contracted an unnamed person to kill the President, the First Lady, and the Speaker of the House in the event of her death, with clear instructions for the said assassin to persist until these persons were dead. No joke, no joke. Wag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, wag kang tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said, yes. So ito yung kaibigan ni Amy Marcos na kanyang ipinagtatanggol, mga kababayan. Tingin ninyo, nasa tama pang pag-iisip si Amy Marcos? O naawa na ang tuluyan, mga kababayan, ni Digong at saka ni Sara Duterte? Naawa na sa kanilang pag-uugali? Ayan ang ating mga tanong. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.